Long travel hours means long sleep for me. So, ayun, gutom na. Good thing, merong breakfast place. And it's here. Welcome Kadwa. Kadwa What eh. Kadwa mean? Food siguro. Ano? Of course, di mawala ang coffee. Lalo na it's a perfect match with this combo. Sobrang full pack. And then, of course, you get this view during breakfast. Perfect kasi we get to see this view na energized. Alam niyo yun. After all the travel, long hours na, like I said. Sobrang nakakangalay. So, tatayo ka muna and take pictures. Appreciate the view. And, ayun, travel ulit. And definitely, tulog din si Bing. Ayun, marami kaming tinitinggilan for registration. I think mga 3 yon. Tapos, we had to walk. And then, I will show you the view as well. Walking to see Apo Wang Od. Ito yung view namin. Others. Tcharam! I think mga 1 hour kami naglalakad paakyat. And then, we get to see na sobrang dami pang nakapila talaga. May option naman, meron silang tram line dun. Si Brian yung nakasakay dun. Pero ayun, nakakuha rin kami ng tinik which is 150. Ito yung ginagamit para makapag-poke ng ink sa skin. And ayun, we get to see naman na na-accommodate mostly talaga ni Apo Wang On during the day. Ang dami niyang tinatrabaho. And ayun, personally nakita ko siya na habang nagtatrabaho siya, nakikita ko na pumipikit na siya, inaantok na talaga. Tapos, ang dami namin kinakabahan kasi kahit umiihi siya, parang akala mo ayaw na niya. Ayun, pero na-accommodate naman kami ng family ko. Katulad nga niyan, si Brian yung unang tinatuan sa amin, sa family ko. And then, si mama naman. Tapos, ayan, sinisilip niya na yung araw kasi nalaman namin na gusto niya, natural light lang talaga. Yun pala yung reason nun. And then, good thing naman kasi si daddy din, na-accommodate din siya. And then, of course, ako din. Kasi, hindi ko talaga ito papalipasin. Kasi, ang tagal na nitong nasa bucket list namin, lalo na si mama. Ayun. Tapos, i-share ko din kasi ang ganda ng view dito. Tapos, ito din, share ko din na, ayun nga, nagdudugo siya after. Tapos, this one is yung sa accommodation, Selmas. Ayun, search nyo na lang din. Of course, we have to leave the place kasi kinabukasan, ayun nga, may mga pupuntahan pa kami. Mga ka ng mga artista, mga. This is Apo Wang Od's place at kinikilig ko kasi nahagip siya ng video cam. Ayun, nagpe-prepare siya, I think, for breakfast, ganun. And ayun nga, since we have to leave the place, you have to check out the souvenir shops. Ayun, tingin din kayo dito guys pag nag-visit kayo sa Buscalan kasi ayun nga, maraming good finds. Dito sa spot na to, marami nagpapapicture. Ayun, nahagip na si na mama at si daddy. Medyo mahirap. So, nakita ko tong spot na to. Sabi ko kay mama, mas okay siguro na dun mag-take ng pictures pag marami naman tao. Anyways, ayun. Nag-hike kami pababa naman. And mahirap pa din. Pero medyo mas madali na compare nung unang paakyat. Still, we were able to appreciate the view kasi ayun nga, umaga naman and iba yung hit ng sunlight kasi yun nga, mas brighter. So ayun, we enjoyed the view as well. It was a great experience to visit Apo Wang Od's village. So, ayun,
next stop is, ayun nga, pumunta naman kami ng falls naman. And we had a tour guide, of course. We knew na yung Barangay Fidelizan was the first ever barangay doon. Parang yun yung mother barangay sa place. Ayun, and maraming coffee beans and berries as well. Ito, tinikman din namin to. Kasi yun nga, natuwa kami na meron nga. This one is a sacred area. Parang may burial practice sila. Tapos, ayun, this one is the rice terraces. And we got to try their turon na black rice. It was so good. Nalaglag. Pwede pa yan. Pwede pa yan. Turon black rice. Di ko na rin pinalampas yung kwek-kwek kasi sobrang gutom ko. And feeling ko talaga kailangan kong kumain kasi nga mahaba-haba pa yung lalakarin namin. And this is around like lunchtime na. So, sobrang kailangan namin kumain. Ayun, mahaba-haba nga siyang walk, pababa, tapos paakyat ulit, papunta doon sa falls. Super ganda, guys. Super ganda. At ito na nga, sobrang lapit ko na sa Pumotok Falls. So, ayan. So guys. Siyempre, tatalon. Sobrang lamig ng tubig, pero enjoyable siya and refreshing. And of course, pati kapatid ko, ayan, nag-enjoy din. After sa falls, caving naman kami, and to be honest, wala na akong balak sumama para sana matulog din lang sa accommodation. Pero yun, tumuloy kami kasama kay mga kapatid ko. At mas na-push akong sumama kasi nga, turns out, sumama na rin si daddy. Ayun, medyo madilim sa loob, pero good thing doon is may dala namang ilaw yung mga tour guide, and they are very helpful naman para yun, makaakyat ng lubid like this one. Ayun, very naman sila, nag-a-assist naman sila ganun. Like dito yun, hinatak niya na ako paakyat. Kasi din siguro, nagsusupla doon na si kuya kasi gusto na sigurong matapos na yung tour ganun. Tsaka padilim na talaga. Around mag 6 PM na siguro. Ayun, medyo madilim na nga. Pero it was safe naman and thrilling yung experience kasi you get to see different formations ng rocks sa loob ng cave. Remove up. In the middle of the road. Thanks for the welcome. Walking distance ang yung accommodation namin, and these two dogs are very welcoming kasi malayo pa lang kami, nakaabang na sila. Tapos ayan. And then we went to the yogurt house. Pinili namin yung different flavors kasi wala lang para matry. And then this one, dito naman kami nag-dinner. I forgot kung anong tawag, pero dito namin na-try yung smoked
something. Nalimutan ko na rin yung tawag. Oh my God. Kasi late na ako nag-edit. Late na rin ako nag-voice over. Kasi supposedly dapat na-post ko na to. By the way, ito yung sinasabi kong smoke something. Tapos, ayun, sa sobrang pagod ko, napagbigyan ko lang si Bing mag-play ng una ng isang beses lang, isang round lang. So, yun, kinabukasan, ayun, ako lang ata may pinakamahabang tulog. Ayan na. Later. So after breakfast, we plan to go to Echo Valley and to see the hanging coffins. Twilight. Diyan gawin ng shoes. Charis. So we reached this spot for taking a good picture. Kaso ayun nga, we took a little longer compared dun sa mga kasama namin kasi nalulula ako, slight, ganun. So kailangan akong alalayan ni Brian para makapwesto. But anyways, ayun, nakapag-take naman kami ng picture ng maayos. Tapos ayun, nagbibiru-biru pa si Brian. Na ayun nga, yan, ganyan. Pero ayun, it was fun experience and the view was really amazing, breathtaking. Pero ayun, nabasa ko na bawal na daw sumigaw sa Echo Valley. This area, may sinishare yung tour guide na, ayun nga, every November 1st, nagsisindi sila ng, instead of candles, they use burnt wood, kaya merong marks. Pero, ayun nga, napapractice pa rin yung dati nilang practice, which is, yun nga, yung around the mountains, meron pa rin coffins. And, ayun, nakita ko tong veteran's tomb. Tapos, ayun, after that, we went out na, kasi kakain naman kami. Game na. Tawang-tawa ako nung nakita ko tong kuha ni mama kasi yung binigay ko pala sa kanya yung phone, pinindot niya pa ulit. Eh, ang bala ko sana, hawak niya na lang para makuha yung tape. But anyway, Wala na, uwi tayo. at this point, nagaya kagad na magsiuwi. Pero yun, we stopped by Sagada Weaving and hindi siya usual souvenir shop kasi ayun nga, you'll get to see the actual production of the weaving products. And ang alam ko, locals yung gumagawa. Ayun, nakakatuwang makita na yun nga, napapractice pa rin yung Philippine culture natin. And ang daming realizations during this trip and yun nga, na-witness namin yung different lives of our Filipino fellows. And of course, sobrang saya sa feeling kasi may na-accomplish kami sa bucket list as family. Kasi share ko na rin, no? Kasi 12 years ago, nung naka-visit si mama tsaka si dad sa Sagada and hindi pa kami kasama nun. So, ang tagal namin planan na makasama sana. Pero ngayon lang namin siya nagawa. So, ayun, accomplishment siya kasi yun nga, nagawa namin. At hindi lang bastang visit sa Sagada and sa Buscalan, but nakapagpa-ink pa kami kay Apo Wangod. Tapos, ayun, I'm so grateful kasi sobrang saya ng experience, lalo kasama namin yung mga friends nga namin, sharing of stories, etc. Alam ko dahil din doon nakapagpahinga yung utak ko sa mga bagay-bagay na kailangang isipin, ganun. Pero yun nga, nakakapagod siya lalo sa physical kasi ang daming activities na ginawa which is very enjoyable naman. Pero sa ngayon, pagpapahingahin ko naman yung katawan ko. Ayun, salamat sa panonood.